umpisahan na ho natin to mga bossing. At mukhang hindi naman kasi titigil yung kampo nitong si Kibuloy. Hoy, hoy, buloy, hanggat hindi ho talaga pumapasok sa top 12 yung mama na nandoon po sa Oblo, mga kababayan. Oh, talagang ayaw niyang tigilan, ano? Talagang akala ho nila, mga kababayan, eh, meron silang mapapaniwala. Biruin nyo, no? Nung isang araw na na-vlog natin, may 10 utos pa na ang hindi daw po boboto kay Kibuloy ay supporter daw po ng NPA. Naniniwala ka ba doon, Paul? Siyempre, hindi, di ba? Tambay sa EDSA Shrine, sabay hingi ng palipad, sabi ni Paul. Oh, Janelle Vanderhurst, shoutout sa iyo at Daryl Chua. Oh, ay nako, basahin ho natin mga kababayan. Ako ho naniniwala hanggat hindi po nila na ilalagay sa top 12 ito hong si Buloy, mga bossing, eh hindi ho hihinto. No? Sabi nila, sabi ni Lord, si Lord, oh, na ilan din ho ang kaso ni Lord ha? Oh, yung mga katulad ni Pastor Kibuloy, iboto natin sa Senado. Kahit alam dahil ano, kasi alam natin walang korupsyon. Saglit lang, dati ho mga kababayan, galit na galit to kay Buloy eh. No, keso siya mismo bumabatikos doon sa sinasabing may-ari ng sanlibutan o yung doorknob na diamante, siya mismo ho mga kababayan eh. Ayaw niya kay Kibuloy eh. Eh bakit bigla akong nagbaliktad? Bigla akong okay na okay si Kibuloy sa kanya. Eh, kayo na lang po ang magkomento diyan sa comment section kung bakit biglang bumaliktad ho, mga kababayan. Sabi, Kibuloy, iboto natin sa Senado kasi alam natin walang korupsyon. Anong proof daw? Yung kanyang KOJC. Pwede ba yun? No? Maaari na ho ba yun, mga kababayan? No? Kung sana presidente yung tinatakbuhan ni Kibuloy eh. Hindi naman ho. Senado, gagawa po ng batas yan. Di ba? Ano kaya yung mga batas na posible na gawin ni Buloy, mga bossing? Ano kaya yung mga batas na planong ipapasa ni Buloy, mga kababayan? O nandyan na din si Beauty na kulay asul yung kanyang pangalan at si Ai Chang nandyan din at si Judge Vincent. Baka naman puro pabor naman po kay Buloy yung gagawin niya mga batas, mga kababayan. Kaso wag ho tayong mag-alala. No? Dahil ho ang posisyon ni Buloy, mga kababayan, nasa 28. No, naglalaro po sa 28 hanggang 37 yung kanyang posisyon po doon sa Senado. Kaya deadmahin na lang, ano? Gawin na lang ho nating mga katatawanan itong mga sinasabi nitong mga to, mga boss. Sabi ni Janelle, kung tutusin, di na kailangan kumandidato si Buloy kasi nga pag-aari niya ang buong mundo. Correct! Oh, lagpas pa sa pagka-presidente. Ikaw ba naman? Meron ka na doorknob na diamante? Oh, di ba? Alam mo yung doorknob ko doon sa taas? Diamante. Ano kaya sabi ko sa sarili ko, ano kaya iisipin ng mga DDS habang sinasabi sa kanila ito, no? Ano kaya iisipin ng mga Katolikong DDS habang sinasabi sa kanila ni Kibuloy, ako ang may-ari ng kaluluwa mo? Ako ho, natatawa na lang eh, mga kababayan eh, no? Kaya minsan napapaisip ako, itigil ko na kaya yung vlog ko, no? Baka yung susunod na buhay ko eh wala nang puntahan kasi galit sa akin si Buloy. Oh, kasi hindi ako sumusunod kay Buloy. 'Di ba? O tuloy natin. Mayaman yung kanyang mga tao doon, as in kompleto lahat. Eh di diyan na lang. 'Di ba? Kompleto lahat, maunlad sila kasi nga zero corruption ang tolerance ni Kibuloy. Talagang zero corruption. Titinda ka nga lang daw ng OTAP. Ano? Tinda ng OTAP tapos kay Buloy yung arep. 'Di ba? Yun yung sinasabi ho, mga kababayan, nung mga nagpapatotoo. Oh. Kapag lalaki, tindang OTAP. Kapag babae, masahista. Sabi ni Janelle, oh,
kukunin ni Buloy yung kaluluwa mo, humanda ka. Diyos ko. Sira na lang ho ang tuktok ang nagpapapaniwala dyan kay Buloy, mga kababayan. O, paniwalain niya muna ho, mga bossing, yung husgado. Ano, paniwalain niya muna yung korte bago ho niya tayo paniwalain. O, ayaw niya ng korupsyon. Pero pagtitindahin ho ng otap. Tindang otap, lalaki, pag above, masahe. Ibang klase, ano? With matching palmolive ang kailangan amoy ng buhok. O, wag sanang maging hadlang sa atin yung kanilang paniniwala. Yung paniniwala ho nila, mga bossing, na si Buloy ang may-ari ng sanlibutan, na si Buloy ang may-ari ng kaluluwa ng bawat nilalang. Oh. May saltik yata yung mga ganun. Wag sanang maging hadlang sa atin yung kanilang paniniwala dahil lamang magkaiba tayo. Oh. Lahat ng senador magkakaiba ang paniniwala. Yung iba nga dyan, 80s na siguro, wala nang pinaniniwalaan kung hindi pera. Hindi kaya dating Pangulong Duterte ang pinaparinggan ni Lord, mga bossing? Bakit siya? Baka may magtanong dyan, uy Mark, bakit mo dinadamay si Lord? Lord naman ho ang pangalan niyan talaga, mga bossing. Tanong niyo po dyan kay Laki Shiro Kansaki. Na paano natin nalaman na Lord ang pangalan niya, mga boss? Sabi doon sa kaso, nakasuhan si Lord. Ilang kaso yung nasabi, nakasuhan si Lord, sama si Lord doon sa kinasuhan ni General Torre. Liho ba, mga kababayan? Sabi ni Ma'am Denita Umali na kulay asul din ang pangalan. Walang isip ang boboto kay Buloy. Alam naman na ayan. Kayo na po ang bumasa dyan. Sabi ni Renato Ginto, 125, boss! Shout out to everyone. Anyway, iwanan ho natin tong si Lord, mga kababayan. Ano? Hayaan mong sila na lang ho ang magpaniwalaan dyan, mga bossing. Dumako ho tayo doon sa ating pangalawang topic, mga boss. Nako po! Ito, ayan, si Lord. No? Yung mga kasamahan po ni Lord, mga bossing, kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan. Dahil daw ho, mga bossing, yung mga vlogger, maaari at posibleng ipatawag po doon sa susunod na gagawing mga hearing, mga kababayan, diyan po sa Kongreso. Ako naman, sabi ko, ako, vlogger din ako, kahit papaano.